Ito na yung pila dito ngayon. Itong matanda na nasa likod ko, gusto niyang paunahin ako kasi hindi niya daw alam paano bumili dito. First time niya rin daw. So hindi siya like before ba na sobrang haba talaga ng pila guys. Yung pinaka first time na nagpunta ako dito. Pero maraming tinapay this time unlike last time. Oh, ang daming tinapay pero dun sa dulo talaga usually yung may mga basket doon. Check ko dito kung meron na sila nung tanglad. Patatas dito na mga seedlings guys. Binibenta din talaga yung mga seedlings ng patatas. Dito naman, meron silang mga different vegetables na available. Ito, bili tayo ng queso corpizza. Tapos, hi guys! Maayong hapon sa tanan. Papunta ako ngayon doon sa Javi Kiruaca Park kasi mag-grocery ako. Kasama ko rin actually si Anika sa likod kasi si Nico meron siyang lakad today. Kaya kami lang dalawa ang pupunta. Ganito talaga dito sa Finland guys. Kapag summer, sobrang busy ng mga tao lalo na sa forest work. Kasi hinahabol yung init ng araw. Kasi minsan-minsan lang siyang araw dito sa amin. And kailangan talaga na mag-prepare para sa darating na naman na winter. Kaya kami lang ni Anika ang aalis ngayon. But anyways, punta muna tayo ng Lahti. It's about 30 minutes drive galing dito sa amin guys. Sumulugsong ako sa syudad guys. Kaya naa dito ang Javi Kiruaca. Wala kasing Javi Ki dito sa amin guys, malapit sa bahay. Yung dumpster lang na paminsan-minsan meron naman siyang binibigay sa akin kahit papano. Pero doon talaga kami sa Javi Ki palagi na nag-grocery once a week. So andito na kami guys. Ito na yung pila dito ngayon. Hindi naman, mahaba pa rin guys. Pero mamaya na tayo bababa kasi malayo-layo pa. Mga 5 minutes pa guys bago mag-open yung door. As you can see, gagalaw na yung mga tao pa forward dyan. Usually, yung mga tao talaga is naghihintay sila dyan sa may bus stop. Madalas na mga pumipila talaga guys is Finns, then mga Finnish, mga Russians, Ukrainians. Sometimes yung mga Filipino din guys. Hindi naman kami magkakasabay-sabay pero usually marami din talaga mga Filipino na students ang pumipila dyan para bumili ng Javi Kiruaca. Again, yung location is dito guys sa Kaupaca 237 dito sa Lahti. Dala lang kayo ng bag tapos cash na 10 euros. Tapos kapag 5 o'clock na ng hapon, Monday to Friday, mag-open yung door. Tapos kapag Saturday, 3 PM naman sila nag-open. But kung meron namang holidays is depende yon. Maglalagay sila ng announcement dyan usually sa door nila. So very soon, bababa na rin kami ni Anika and pipila tayo doon. Dito na ako sa my door guys. Itong matanda na nasa likod ko, gusto niyang paunahin ako kasi hindi niya daw alam paano bumili dito. First time niya rin daw. Gagayahin niya na lang daw ako pagkapasok ko doon sa loob. Tapos sasalita naman siya ng Finnish pero yung broken yung kanyang Finnish ba, hindi masyadong maintindihan. Pero okay lang naman. Konti lang din yung tao today talaga pero marami pa rin. So hindi siya like before ba na sobrang haba talaga ng pila guys. Yung pinaka first time na nagpunta ako dito na sobrang dami talaga. Pero may mga nakuha na ako dito na non-edible items. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay. Dito na ako sa pila guys, sa loob na talaga. Wala silang masyadong mga gulay doon. Pero maraming tinapay this time unlike last time. Pero hindi ako kukuha ng tinapay kasi marami pang tinapay sa bahay guys. May ibang items na lang na pwede namin magamit sa bahay ba. Yan ang daming tinapay. Pero dun sa dulo talaga usually, yung may mga basket doon. Usually, puno yan siya dyan ng mga herbs and mga vegetables. Pero ngayon, wala masyado. Andito ako sa Karkainan guys, na garden center ulit. I-check ko dito kung meron na sila nung tanglad. Kasi gusto ko magtanim ulit noon last year kasi guys, di namin sa Kastari tinanim. Hindi siya strive. Kasi alam nyo, nakalimutan ko. Tapos ito, may mga patatas dito na mga seedlings guys. Binibenta din talaga yung mga seedlings ng patatas. Dito naman, meron silang mga different vegetables na available.
Ano to? Kubikon pesos yan ni Kurkwa. This is Kurko is yung cucumber. Yan, meron na silang mga naka-ready na guys na tumubo na siya ng mga seedlings. Gusto ko ng Kesakor pizza. Ito, bili tayo ng Kesakor pizza. Tapos, ito is Hunaya Meloni. Tatanim kaya ako ng Hunaya Meloni ulit. Last time kasi nagtanim ako guys, hindi siya nabuhay. Okay, hanap ako ng bag. Ito naman is yung asparagus, oh. Yan, asparagus yan siya guys. After 2 years pa yan siya ma-harvest. Ito eggplant. Ano to? Spaghetti cor pizza. Talvi cor pizza. Gusto ko ng melon. Watermelon. Kasi malaki naman yung space dun sa amin. Baka ano, diba? Mag-strive siya. Let's just try. Ang sama ni guys, wala man siya kumpay. Pagkaon sa rabbit sa Pilipinas ba o? Murag kumpay. Maligya si nila. Kuya ba? Wala siya kumpay o. Tanawa guys. Wala siya kumpay. Ganito man yung plant guys o na tumubo doon sa church. Yung sa mga bato. Yan, ganyan yun o. Sa mga rocky places kasi yan siya tumutubo. Maganda ito siya kapag ano, marami na siya guys. Ang tawag sa mga maliliit niyan is chicks. Mother and hen. Yan. Ito pa o, iba. Iba naman siya na klase. Wala pa sila nung tanglad dito guys. Pero i-check ko sa Bauhaus next time. Pero ang binili ko na lang is yung honey melon na binhi, 2 piraso. Yun lang ang binili ko dito. So, uwi na ako sa bahay para mapakita ko sa inyo yung mga napamili ko today doon sa Havikiruwaka. And sobrang sulit ng pagpunta ko today guys. Kahit na wala talaga to sa plano yung pagpunta ko doon. Kasi gusto ko magpahinga kasi bukas meron akong shift. But yeah, nakabili na ako. Uwi na tayo ng bahay. Hello Ray everyone! Andito na ako sa bahay. Papakita ko na sa inyo isa-isa yung mga napamili ko doon sa Havikiruwaka Paika for worth 10 euros. Grabe guys, sobrang tuwa ko. Kasi isang item pa lang, grabe tibang-tiba na talaga ako. As in, bawing-bawi tayo sa 10 euros. Isa-isahin natin to lahat. Papakita ko sa inyo bawat isang item na nabili ko doon. Sobrang sulit talaga. Ang dami guys, grabe. Isang item pa lang guys, grabe. Sobrang bawing-bawi na talaga tayo. Grabe talaga masyado ang blessing doon sa Haviki guys. Sobrang dami. Saan nyo gusto magsimula? Dito sa chocolates o dito sa mga salad? Grabe guys, isa-isahin natin. So dito tayo magsimula guys sa mga pasalads natin. So, meron tayo ditong salatis. Ito yung ginagamit namin for our tinapay. Meron tayong pinati dito guys, or yung spinach. Yung parang equivalent nito sa atin is yung alugbati guys. Yan, pero ito siya guys, hindi siya yung tawag niyan slimy. Wala siyang slimy itong pinati na ito, itong spinach na ito. Ito yung favorite ni Popeye. Tapos, meron tayo ditong sweet paprika isa. Tapos, meron tayong yellow pepper. Meron din tayo ditong carrots, guys, na for snack ito. Diretso na ito kinakain. Tapos, meron tayo ditong repolyo na kalahati. And, sobrang dami talagang ginger, guys. Walang pumansin nito doon. Kasi ito is, doon na siya sa pinakahuli na mga boxes. And you can take as much as you can. Kinuha ko itong isang bag ng ginger guys. Kasi pwede ako gumawa ng sarili naming ginger shot. Tapos hahaluan namin siya ng mga fruits na nakuha ko din doon sa Havikiruwaka. Diba? Sobrang sulit talaga ng mga ginger guys. And mahal din kaya ang kilo ng ginger dito sa Finland. I don't know how much. I think about 5 euros siguro guys. Pero ito sobrang dami. More than 1 kilo ito ng ginger. As in guys, bugat kaayo.
Sobrang sulit talaga sa Haviki. Sobrang daming pwedeng mapamili doon na hindi alam ng iba na maraming pwedeng paggamitan. So, i-juice ko ito para ma-extract yung kanyang juice. Tapos, yun yung magiging ginger shot natin. Yung mga fruits natin guys, sobrang dami din today. So, meron tayong 4 na klase ng grapes. 4 ba? Yeah, this is dark grapes. Yeah, dark ito na mga grapes guys. Tapos, yung isa is grapes. Grapes siya guys na mix. Meron siyang green and yung dark na grapes. Ayan. Ayan guys. Andun siya sa Haviki kasi nga yung ibang piraso niyan is not so good looking na. Gaya niyan. Pero tatanggalin natin yan guys. Okay pa rin yan. Sobrang dami guys. As in, kahit konting diferensya lang talaga dito. Tinatapo na talaga siya. Waste food na talaga siya. Haviki na talaga yung pangalan niya. Meron din tayo dito ang kartong Kipaisto Vuwaka. Ito is bio-waste. Ito guys, or yung nabubulok ito, bio-waste. Nabubulok ito na lutuan or baking dish. Gawa siya sa cardboard or sa karton. Ayan. So, pwede ko itong gamitin na pagluto-luto ng mga pagkain guys, yung ilalagay sa oven. And meron siyang instruction dito na pwede siya sa oven for 200 degrees Celsius for 30 minutes. Ganon katagal yung kanyang natatagal doon sa loob ng oven. Napakasulit na binili ko ito kasi alam nyo, mahal din ito sa store. I think this is more than 3 euros. Magagamit ko ito guys. Tapos meron na rin siyang takip sa taas, cover. Ayan o, sealed pa talaga siya. Tapos, meron din pala ako dito na side na unedible din siya. Hindi siya nakakain ng mga na andun sa Haviki. So, meron tayo ditong product siya ng Eskimo na patis pusi or yung lalagyan siya ng sandwich guys. So, pwede itong ilagay sa toaster. Wala kaming toaster pero gagamitin namin ito para panglagyan ng aming baon guys or sandwiches. Ayan o. So, 2 piraso per box na ganito. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. Kasi 5 piraso ito. So, tig 2. Tapos, meron din tayo ditong baking paper, guys. Product siya ng Dr. Oetker. Kinuha ko ito kasi alam niyo naman na nagbe-bake po ako palagi. And, recently lang talaga hindi. Kasi nga, sobrang busy ng aking schedule. But, ito magagamit ko ito, guys. Hindi naman ito masisira agad-agad. So, yung cookies, guys, na nanggaling din sa Haviki last time, hindi ko pa siya naluto. Nilagay ko siya sa freezer. So, lulutuin ko yun. Gagamitin ko yung itong baking, tawag nito, yung parang leaven paper yun. Ito pa sa baking, baking sheet siya. Parang instead na yung wax paper ang gamitin mo, ito yung gagamitin. So, hindi pa ako nakagamit ng Dr. Oetker na ganito, guys, kasi yung wax paper talaga ang ginagamit ko. But thanks to Haviki, makaka-experience ako nito. So, gagamitin natin to sa pagbi-baking. Balik tayo dito na side, guys. Kasi meron pa akong hindi napapakita. So, meron din tayo ditong white mushrooms, Valcoy Nanhercus Yeni. Tapos, ito is ribs ito na grilled. Meron ditong 3 slice ng ribs. And magiging ulam natin to bukas. Tingnan nyo, ito guys is worth 5 euros and 85 cents yan. Yan o. Yan yung price. Tapos yung binayaran ko sa lahat ng to is 10 euros. Ito pa lang guys, nakakalahati na ako sa binili ko doon sa Haviki. Tingnan nyo naman ang per kilo niyan, 9 euros and 95. And itong bag na to guys, ganyan lang. 5 euros and 85 cents na ito. So meron na kaming libreng ulam. Tapos ito din, isda guys, na baked siya na salmon. Kinuha ko talaga to kasi recently talaga hindi na ako bumibili ng isda. Kasi naghihintay ako na meron sa Haviki. So lately, nagsabi si Nico na gusto niyo daw kumain ng isda. Thanks to Haviki kasi merong 3 slices ng salmon steak dyan. And this is worth 14 euros and 30 cents. Tingnan nyo naman, oh. Sobrang mahal. Ito pa lang, guys. Grabe, sobrang bawing-bawi na talaga ako. Ang per kilo nito is 39 euros and 95 cents. Yan, oh. Luto na to siya na ulam. Kasi dito, guys, kapag luto na yung ulam doon sa mga counter ng Prisma, hindi na nila yan nagbebenta the following day. Hanggang hapon lang yan. Kapag hindi yan siya na benta,
wala na, itatapon na siya for waste na yon. Tapos ito talaga guys, grabe, sobrang jackpot natin dito. Na-excite ako guys. Kasi dalawang salmon guys, dalawang lamin saboteto, cold smoked ito na salmon. Tapos ito naman is cold smoked din siya na salmon guys. Oh my God, sobrang mahal ng salmon. Itong isang piraso na to guys is 12 euros and 82 cents. Tapos yung isa naman is 19 euros and 77 cents. Akalain nyo to, nabili ko lang to doon sa Haviki. Grabe guys, nakakatuwa. Sobrang na-overwhelmed ako nung binili ko to guys, nung kinuha ko doon sa mga boxes. Oh my God, tapos isda. Oh my God, jackpot talaga guys. Basta isda, as in bawing-bawi. Kasi napakamahal talaga ng isda. Akalain mo naman to, fillet lang to ha. Yung isang side lang ito guys, wala pa yung pares niya. Saan kaya ang ulo nito? Ayan oh. So, 1977. Tapos yung isa, 1282. Ang budget ko, 10 euro lang. Tingnan nyo, 19 euros yan. Bawing-bawi na tayo dyan pa lang sa isda guys. Grabe, sobra. Grabe kaayo ang blessing. Salamat kaayo, Haviki. Si Anika guys is dun siya naghintay sa may counter, sa may cashier banda. Nakaupo lang siya doon. So binigyan si Anika ng 3 bars ng chocolate. Ito, Marabou. Tapos meron ding, ano to, Sour Patch Kids. Ayan. Tapos itong dalawang Marabou din siya na Pigilyo. Pigal guys ang pangalan. Never pa ako nakatikim nito guys. So titikman natin yan. Chocolate. So pang snack guys. Mga kutkutin dito sa bahay. Tapos meron tayo ditong Yustulepa or yung grilled cheese. Pwede ito siya sa grilly. Tapos paparisan siya ng lakka or yung cloudberry na jam. Napakasarap. Tapos meron din tayo ditong makara guys na para sa tinapay. So meron na itong pares. So yung pares niya is itong yasalati. Kasi yan talaga yung pares namin guys. Hindi pala yan. Meron pa yung isang pares niya guys. Dalawa pala itong mga tinapay. O di kompleto na ang pa-sandwich namin. Meron kaming tinapay, merong salad. Tapos meron tayo nitong makara or yung palaman sa tinapay, di ba? Grabe, sobra ka kumpleto jud. Digid ko magmahay sa Haviki. Grabe gid kay guys. Na-amaze talaga ako every time na pumupunta ako doon. Grabe, iba't ibang experience talaga. Pero this time, I'm really happy na hapit na ko maumuda. I'm really happy na kuan guys na nakabili ako ng isda guys. Grabe. Sobrang mahal ka talaga ng isda dito sa amin. Well, anyways, pagpatuloy na natin. Meron tayo din dito feta yusto. Tingnan nyo naman, 3 euros and 10 cents yan. 2 piraso. Ayan, feta yusto yan guys. Or yung pastry pie siya na meron siyang feta cheese na palaman. Tapos meron din tayong croissants, yung favorite ni Anika. Wala talaga kung plano kumuha ng tinapay. But since nakita ko itong puikula na pehemya na kaura lepa or yung, ano ba yung kaura? Oat na tinapay. Yan kasi yung favorite ni Anika guys. Kumuha ako ng 2. Tapos meron tayong 3 piraso ng sununtay na panggawa ng pancakes or yung mga waffles. Sobrang sulit na nakakuha ako nito kasi plano ko talaga gumawa ng waffles bukas din talaga. Ayan, so meron tayong 3 piraso niyan, tapos 2 tinapay, and meron din tayo ditong pula na, ano siya, Voisilma Pitco, or yung, basta pula siya guys, sweet buns siya na pahaba, tapos meron siyang palaman na sugar and butter yung sa gitna niya. Yan yung mga usual na kinakain sa mga mga tao kuhuan doon sa hospital kapag nagdadala yung mga workmate ko. Kasi ito is nabibili ito sa store, na ready na siya, dadalhin mo na lang doon. Tapos you can have coffee with your friends. And mahaba siya guys, so maganda siyang dalahin pag may birthday din. Tapos meron din tayo ditong isang sandwich. Uy, natumba. Tapos, meron din tayo ditong resumes na chicken teriyaki na sandwich. Ayan. So, kakainin natin to for dinner. Meron din pala tayong coffee, guys. Yan, meron tayong 4 na coffee drink. Latte, macchiato, dark roast,
Meron tayong caramel macchiato dark roast na 3 piraso. Ayan, tapos meron din tayong 2 gatas na lactose-free. Galing siya sa free-range na mga lehema. Ano yung lehema sa English? It's a cow. Yung baka. Ayan guys, sobrang dami ng pagkain. Oh my God, nakaka-amaze. And I'm so thankful palagi sa Haviki. Napakasulit talaga. Does Anika want to eat something? I want to drink the juice. Okay. Ayan guys, sobrang dami guys ng pagkain. I hope you are nearby para ma-share ko rin sa inyo ito. Actually, sila Carlos and Elisa is nasa city. Pero hindi ko sila nasabay kasi akala ko wala silang pasok today. Andun sila sa city guys, kaso lang di ko sila nasabay. Pero yun nga, nagtatanong daw yung mga workmates, mga classmates nila Carlos and Elisa, saan yung Haviki. Binigay ni Carlos yung address, but I think sila na lang din ang pupunta doon guys. Madali lang naman kasi siyang puntahan. Thank you din sa kanila guys kasi na-mention nila sa classmates nila na merong Haviki Ruacapaica doon sa Lahati kung saan makakabili sila na pagkain for worth 10 euros. Grabe guys, punong-puno talaga ng blessings yung aking mesa. And I'm so thankful. Grabe guys, so di ko magmahaya ng isda guys. Mahal jud kain na diri sa Finland lang sa tinuod good. Ang isda diri guys, grabe kay kamahal. Ang kanang mga isda na galing sa Asian store, grabe guys, sobrang frozen nun. Hindi masarap ang lasa na iba talaga yung lasa ng isda guys na, alam mo yung fresh siya guys. Pero ito is na smoke, ito na salmon. And yung salmon, yung isa sa mga pinakamasarap talaga na isda na pwede naming makain dito. Sana guys, yung mga classmate ni Carlos is mahanap nila yung Haviki Ruacapaica doon sa Lahati. Actually, malapit lang siya doon sa school nila. I-google nyo lang mga girls and guys. I-google nyo lang. Anyways guys, dito ko na po tatapusin ang video na to kasi sobrang dami ko pa talagang kailangan gawin sa labas na yard work. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming video. I hope you like, share, and subscribe to our channel. Guys, don't waste food. I'll see you next time, guys. Hey, hey!